This is ABS-CBN Corporation Channel 2 in the service of the Filipino. Now signing off. Maraming salamat po sa maraming taon na ating pinagsamahan. Hanggang sa muli, kapamilya. As ABS-CBN signed off, cheers erupted in the newsroom. Sa loob ng mahigit 70 taon, may isang pangalan na naging bahagi ng bawat tahanan. Isang boses na gumising sa umaga ng milyon-milyong Pilipino. Isang imahe na naghatid ng saya, balita at katotohanan, ngunit isang gabi bigla itong nawala. Hindi dahil sa sakuna, hindi dahil sa technical na problema, kundi dahil sa isang desisyon na hanggang ngayon pinagdedebatehan. Ito ang kwento ng kapangyarihan, impluwensya, politika, at ang misteryosong pagbagsak ng higanting media network, ang ABS-CBN. At ang tanong, pinatahimik ba sila? O ito ba justisya? Taong 1946. Sa gitna ng muling pagbangon ng Pilipinas matapos ang digmaan, isinilang ang isang maliit na istasyon ng radyo, ang Bolinao Electronics Corporation. Ito ay pinamunuan ni James Lindenberg, isang Amerikanong inhinyero na may pangarap dalhin ang telebisyon sa bansa. Ngunit hindi nagtagal, isang makapangyarihang pamilya ang papasok sa eksena, ang pamilya Lopez. Sa pamumuno ni Eugenio Lopez Sr., pinili nila ang kumpanya at unti-unti itong pinalago. Pagsapit ng 1953, ipinanganak ang kauna-unahang television broadcast sa Pilipinas, ang DZA-TV. At mula doon, hindi na sila lumingon pa. Noong dekada 60, naging pinakamalakas na media network ang ABS-CBN, balita libangan, pelikula, lahat sakop nila. Ngunit kasabay ng paglaki ng impluwensya, dumating din ang panganib. Noong 1972, idineklara ni Ferdinand Marcos ang martial law. At sa isang iglap, pinatigil ang operasyon ng ABS-CBN. Ang mga Lopez nawala ng kontrol, ang kanilang network ay kinuha ng gobyerno. Ito ang unang beses na pinatahimik ang ABS-CBN, pero hingli. Matapos ang People Power Revolution, bumalik ang demokrasya, at kasama nito ang pagbabalik ng ABS-CBN sa ere. Sa pamumuno ni Eugenio Lopez Jr., muling itinayo ang network mula sa abo. At sa loob lamang ng ilang taon, muli silang naging number 1, mas malaki, mas makapangyarihan, mas influential kaysa dati. Pagsapit ng 2000s, naging global ang reach ng ABS-CBN. Sa pamamagitan ng The Filipino Channel o TFC, naabot nila ang mga OFW sa buong mundo. Mga iconic shows, mga sikat na artista, mga blockbuster na teleserye. Ito ang panahon kung saan halos hindi matitinag ang kanilang posisyon. Ngunit sa likod ng tagumpay, unti-unti nang nabubuo ang mga kontrobersya. Subalit habang lumalakas ang impluwensya, dumami rin ang kritisismo. Ilan sa mga isyong ibinatolaban sa ABS-CBN ay ang alleged bias sa balita, political influence, issue sa labor practices, at ang pinakamainit, ang franchise renewal. Ang franchise, ang mismong lisensya para makapag-broadcast, at ito ang magiging sentro ng pinakamalaking krisis sa kasaysayan nila. Hanggang sa naupo sa kapangyarihan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At mula pa lamang sa kampanya, hayagan na niyang binatikos ang ABS-CBN. Ang dahilan, hindi umano nila pinalabas ang kanyang campaign ads. Mula noon, lumalim ang tensyon, at habang papalapit ang expiration ng franchise, lalong uminit ang sitwasyon. Sa pagkakataong iyon, naging sentro ng pambansang diskusyon ang franchise renewal ng ABS-CBN. Isang serye ng pagdinig sa Kongreso ang isinagawa. Tinalakay ang tax compliance, ownership structure, labor issues at content responsibilities. Dahil dito, naglabas ng testimonya ang iba't ibang opisyal. Kabilang na si Carlo Katigbak na humarap upang ipagtanggol ang kumpanya. Ayon sa mga ahensya tulad ng BIR at SEC, wala silang nakitang malalaking paglabag. Ngunit sa kabila nito, nanatiling hati ang opinyon ng mga mambabatas. Isang gabi, isang utos ang inilabas ng National Telecommunications Commission, cease and desist order.
At sa unang pagkakataon matapos ang martial law tumid sa pag-ere ang ABS-CBN. Ang huling linya sa telebisyon, sa ngalan ng serbisyo publiko, kami po ay nagpapaalam. At sa isang iglap, nawala ang signal. Sa oras na iyon, sumabog ang reaksyon sa buong bansa, mga artista, mamamahayag, ordinaryong mamamayan. Naglabasan ng mga hashtag na No to ABS-CBN Shutdown at Defend Press Freedom. Maraming personalidad ang nagsalita, kabilang sina Angel Locsin, Kim Chiu at marami pang iba. Sa social media, nagkaroon ng malawakang diskusyon. Para sa iba, ito ay paglabag sa press freedom. Para naman sa iba, ito ay simpleng pagsunod sa batas. Noong July 10, 2020, sa botong 70/11 tinanggihan ng Kongreso ang franchise renewal ng ABS-CBN. Isang desisyon na nagdulot ng matinding pagkabigla. Libu-libong empleyado ang nawala ng trabaho, isang higanteng network na pilitang manahimik. At dito nagsimula ang mga tanong. May nagsabing ito ay political vendetta. May nagsabing ito ay corporate accountability. May mga teorya na nagsasabing ginamit ang kapangyarihan upang patahimikin ang critical na media. Ngunit hanggang ngayon, walang konkretong ebidensya na nagpapatunay sa mga conspiracy na ito. Ang katotohanan ay nanatiling hati ang opinyon ng publiko. Sa kabila ng lahat, hindi tuluyang nawala ang ABS-CBN. Lumipat sila sa digital platforms, nakipag-partner sa ibang networks tulad ng TV5, at nagpatuloy sa paggawa ng content. Iba na ang anyo, ngunit buhay pa rin ang pangalan. Ngunit ang tanong, nananatili. Kung ang isang higanteng tulad ng ABS-CBN ay kayang patahimikin, sino ang susunod? At sa mundong kontrolado ng impormasyon, ang tunay bang kapangyarihan ay nasa media o nasa mga taong kayang patahimikin ito? Ito ang kwento na hindi patapos. Ang ABS-CBN ay isang kumpanyang Pilipino sa larangan ng media at content na sa loob ng maraming dekada ay naging isa sa pinakamakapangyarihang boses sa industriya ng telebisyon at entertainment sa bansa. Ito ang pangunahing media brand ng ABS-CBN Corporation, na kabilang naman sa Lopez Holdings Corporation, isang malaking conglomerate na pagmamay-ari ng pamilyang Lopez. Noong mga unang taon nito, kinilala ang ABS-CBN bilang pinakamalaking free-to-air television network sa Pilipinas, isang network na halos lahat ng tahanan ay naaabot. Ngunit nagbago ang takbo ng kasaysayan nito matapos ang pag-expire at hindi pag-renew ng kanilang broadcast franchise noong 2020. Mula sa pagiging tradisyonal na istasyon ng telebisyon, nag-evolve ang ABS-CBN bilang isang multi-platform content producer at distributor. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin nitong naihatid ang mga programa nito sa pamamagitan ng iba't ibang platform, kabilang ang mga partner networks, cable channels, streaming services at digital platforms na umaabot hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ang kasalukuyang logo ng ABS-CBN na ginagamit mula pa noong September 9, 2013 ay isang modernong bersyon ng disenyo na unang ipinakilala noong 1999, isang simbolo ng patuloy nitong pagbabago habang pinapanatili ang pagkakakilanlan nito. Bagamat nawala ang direktang free-to-air broadcast nito noong 2020, hindi tuluyang nawala ang presensya ng ABS-CBN sa telebisyon. Sa halip, pumasok ito sa iba't ibang kasunduan upang maipalabas ang kanilang mga programa sa mas malawak na audience. Kabilang dito ang pakikipagtulungan sa Zoe Broadcasting Network sa pamamagitan ng A to Z Channel simula 2020 at sa TV5 mula 2021 hanggang 2026. Nakipagpartner din ito sa Beam TV mula 2021, pati na rin sa GMA Network simula 2022. Isang hakbang na itinuturing noon na hindi inaasahan dahil sa matagal na kompetisyon ng dalawang network. Dagdag pa rito ang mga kolaborasyon sa Advanced Media Broadcasting System para sa All TV, sa Prime Media Holdings at sa Solar Entertainment Corporation kasama ang Southern Broadcasting Network simula 2025. Matatagpuan ang punong tanggapan ng ABS-CBN sa ELJ Communications Center sa Diliman, Quezon City, isang lugar na naging simbolo ng broadcast history sa Pilipinas.
Sa kasalukuyan, pinamumunuan ang kumpanya ng ilang mahahalagang personalidad. Si Martin Mark L. Lopez bilang chairman, si Carlo Katigbak bilang Pangulo at CEO, at si Cory Vidanes bilang Chief Operating Officer. Ang pinagmulan ng ABS-CBN ay maaring i-trace pabalik noong October 23, 1953. Ang unang pagkakataon na ito ay inilunsad bilang isang television network. Matapos itong mapasara noong panahon ng Batas Militar, muling isinilang ang network noong September 14, 1986, kasunod ng People Power Revolution. Ang mga nagtatag nito ay kinabibilangan nina James Lindenberg, Antonio Quirino, Eugenio Lopez Sr. at Fernando Lopez, mga personalidad na may mahalagang papel sa paghubog ng industriya ng media sa bansa. Ngunit ang kasaysayan ng ABS-CBN ay hindi naging tuloy-tuloy. Noong September 23, 1972, sa kasagsagan ng Batas Militar, napilitan itong itigil ang operasyon at pinalitan ng Banahaw Broadcasting Corporation mula 1973 hanggang 1986. Muli itong nagsara noong May 5, 2020 matapos mag-expire ang kanilang broadcast franchise, isang pangyayaring nagmarka ng isa sa pinakamalaking turning point sa kasaysayan ng Philippine media. Ngunit sa kabila nito, ang espasyo at presensya na iniwan ng ABS-CBN ay napunan ng iba't ibang channel at platform. Kabilang dito ang Jeepney TV sa ABS-CBN TV+, ang A to Z para sa free-to-air television, ang Kapamilya Channel para sa pay television, at ang All TV sa VHF Channel 2 sa Maynila. Sa paglipas ng panahon, nagbago rin ang pangalan ng network. Noong una, ito ay kilala bilang Alto Broadcasting System mula 1953 hanggang 1966. Habang ang Chronicle Broadcasting Network naman ay umiral mula 1956 hanggang 1961, bago tuluyang pinagsama at naging ABS-CBN na kilala natin ngayon. At sa kabila ng lahat ng pagsubok, mga pagsasara, pagbabago at kontrobersya, nananatiling buhay ang pangalan ng ABS-CBN. Hindi na lamang bilang isang istasyon ng telebisyon, kundi bilang isang simbolo ng patuloy na pagbabago sa mundo ng media. Ang ABS-CBN ay kinikilala bilang pinakamatandang television broadcaster sa buong Southeast Asia, na ang pinagmulan ay umaabot pa noong unang bahagi ng dekada 1950. Sa kasaysayan ng telebisyon sa rehiyon, ito rin ang kauna-unahang network na nakapag-broadcast gamit ang kulay, isang malaking hakbang sa teknolohiya noong panahong iyon. Dahil dito, kabilang ito sa mga pinakamatatandang commercial television broadcasters sa buong Asia. Sa paglipas ng panahon, patuloy na nakisabay ang ABS-CBN sa modernisasyon ng teknolohiya. Noong 2007, isa ito sa mga unang network sa Pilipinas na lumipat sa high definition o HD broadcasting, isang hakbang na nagbigay ng mas malinaw at mas dekalidad na karanasan sa mga manood. Ngunit pagsapit ng 2020, nagkaroon ng malaking pagbabago sa operasyon nito. Matapos ang cease and desist order mula sa National Telecommunications Commission, napilitan itong itigil ang free-to-air broadcasting. Mula noon, tuluyan itong nag-transition patungo sa digital operations, kung saan nakatuon ang distribusyon ng kanilang content sa online at iba pang modernong platform. Sa kultura ng mga Pilipino, mas kilala ang ABS-CBN bilang Kapamilya Network, isang tatak na ipinakilala noong 1999 at opisyal na inilunsad noong 2003 kasabay ng ika-5th anibersaryo nito. Hanggang ngayon, nananatili itong simbolo ng koneksyon at pagkakaisa sa pagitan ng network at ng mga manood nito. Matatagpuan ang punong tanggapan ng ABS-CBN sa ELJ Communications Center sa Quezon City, isang kompleks na nagsisilbing sentro ng kanilang mga opisina at production studios. Kilala rin ito sa tawag na Ignacia, hango sa lokasyon nito sa Mother Ignacia Street. Bukod dito, mayroon din silang makabagong production hub sa Horizon IT Park sa Bulacan na ginagamit sa paggawa ng mga programa sa telebisyon at pelikula. Noong February 2025, nagdesisyon ang kumpanya na ibenta ang bahagi ng kanilang ari-arian sa Quezon City, kabilang ang dating Millennium Transmitter site, sa Ayala Land para sa isang mixed-use redevelopment project na nakatakdang may sakatuparan simula Disyembre 2026. Gayunpaman, nanatili sa kanila ang ELJ Communications Center bilang kanilang pangunahing headquarters.
at may plano silang pagsamahin ang lahat ng kanilang operasyon sa loob ng kompleks na ito pagsapit ng July 2026. Noong August 20, 2025, opisyal na nilagdaan ng ABS-CBN at Ayala Land ang kasunduan ng bentahan ng nasabing mga ari-arian. Sa kabila ng pagkawala ng kanilang free-to-air broadcast noong 2020, nananatiling aktibo ang ABS-CBN bilang pangunahing content provider. Sa pamamagitan ng kumpanya at mga subsidiary nito, patuloy nilang pinangangalagaan ang kanilang mga trademark at copyrights. Inilipat nila ang kanilang focus sa paggawa at distribusyon ng content para sa cable, digital platforms at international audiences, habang pinananatili ang kanilang global presence sa pamamagitan ng iba't ibang direct-to-consumer services at international distribution. Patuloy ding naihahatid ng ABS-CBN ang kanilang mga programa sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa iba't ibang local na network na siyang gumagamit ngayon ng kanilang dating frequencies at transmission facilities. Pagsapit ng 2024, nakabuo ang kumpanya ng mas diversified na modelo ng kita na nakasentro sa digital platforms, international licensing at media partnerships na nagresulta sa unti-unting pagbuti ng kanilang financial performance. Sa unang quarter ng 2025, nakapagtala ang ABS-CBN ng kabuuang kita na umaabot sa 4.23 billion pesos. Gayunpaman, nagkaroon pa rin ito ng net loss na 425.65 million pesos, bagamat halos kalahati na lamang ito kumpara sa nakaraang taon. Ipinapakita nito na patuloy ang paglago ng kanilang content production at distribution business. Dahil dito, itinakda ng kumpanya ang layuning makabalik sa pagiging profitable pagsapit ng 2026. Noong June 2025, inanunsyo ng ABS-CBN na hindi na nila itutuloy ang paghahangad na makakuha muli ng free-to-air terrestrial television broadcasting license mula sa Kongreso. Ayon kay Carlo Katigbak, ang desisyong ito ay bunga ng katotohanang ang lahat ng dati nilang frequencies ay naitalaga na sa ibang network. Ibig sabihin, bukod sa pagkuha ng bagong lisensya, kakailanganin pa nilang mabawi ang mga frequencies na kasalukuyang ginagamit ng kanilang mga kakumpetensya, isang komplikadong proseso. Sa halip, pinili ng ABS-CBN na ituon ang kanilang lakas sa paglikha ng dekalidad na content at palakasin ang kanilang presensya sa digital na mundo. Sa bagong panahong ito, hindi na lamang sila isang television network, kundi isang modernong media powerhouse na patuloy na nag-adjust sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya at panonood ng mga tao. Ang kasaysayan ng ABS-CBN bilang isang free-to-air television channel ay nagsimula pa noong kalagitnaan ng ika-20 siglo, isang panahon kung kailan ang telebisyon ay isa pa lamang pangarap sa Pilipinas. Noong June 13, 1946, itinatag ang Bolinao Electronics Corporation o BEC ni James Lindenberg, isang Amerikanong electronics engineer na kinikilala bilang isa sa mga ama ng telebisyon sa bansa. Sa simula, nakatuon siya sa pagbuo ng radio equipment at radio broadcasting. Ngunit pagsapit ng 1949, nagpasya siyang ilipat ang direksyon ng kumpanya patungo sa radio broadcasting sa pamamagitan ng DZBC, kasabay ng mas ambisyosong plano, ang pagpapakilala ng telebisyon sa Pilipinas pagsapit ng 1953. Noong 1951, nakipagsanib puwersa si Lindenberg kay Antonio Quirino, kapatid ng nooy Pangulo ng Pilipinas na si Elpidio Quirino. Layunin nilang subukan ang bagong teknolohiyang tinatawag na television broadcasting. Makalipas ang isang taon, noong 1952, pinalitan ang pangalan ng BEC at naging Alto Broadcasting System o ABS, isang pangalan na hinango mula sa pinagsamang pangalan ni Tony at Aleli Quirino. Sa kabila ng kakulangan sa pondo at limitadong resources, nagtagumpay ang ABS na maitayo ang kanilang TV tower noong Hulyo 1953 at nakapag-import ng humigit kumulang 300 television sets. Noong September ng parehong taon, nagsimula ang kanilang mga initial test broadcast, isang makasaysayang hakbang sa larangan ng media sa Pilipinas. Dumating ang October 23, 1953, isang gabi na tuluyang nagbago sa kasaysayan ng telebisyon sa bansa.
Isinagawa ang kauna-unahang full broadcast sa isang simpleng garden party na ginanap sa tahanan ng pamilya Quirino sa Sitio Alto, San Juan. Ang nasabing okasyon din ang naging unang programang ipinalabas sa telebisyon. Matapos ang makasaysayang premiere, nagsimulang magpatupad ang istasyon ng regular na 4 na oras na broadcast araw-araw mula alas 6 ng gabi hanggang alas 10. Ang unang broadcast ng ABS sa pamamagitan ng DZAC TV ay nangyari 3 buwan lamang matapos ang unang television broadcast sa Japan ng NHK at Nippon Television, isang patunay kung gaano kaaga nakisabay ang Pilipinas sa modernong teknolohiya. Sa paglipas ng panahon, naging makasaysayan ang ABS-CBN bilang kauna-unahang television network sa Southeast Asia na nag-broadcast sa kulay at kalaunan ay nanguna rin sa paglulunsad ng digital terrestrial television at high-definition broadcasting sa bansa. Sa kalaunan, ang pangunahing television station ng network ay naging DWX-TV o mas kilala bilang ABS-CBN TV2 Manila. Dahil dito, tinawag din ang network bilang Channel 2 o simpleng DOS, kahit na iba-iba ang channel numbers nito sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng kanilang regional division, napalawak ng ABS-CBN ang kanilang saklaw sa buong kapuluan na umaabot sa mahigit 80 television stations. Hindi lamang sa loob ng bansa naramdaman ang impluensya ng ABS-CBN. Sa pamamagitan ng The Filipino Channel o TFC, naiparating din nila ang kanilang mga programa sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Mula 2011 hanggang 2020, nagsagawa rin ang network ng test broadcasts para sa digital terrestrial television gamit ang Japanese standard na ISDBT sa piling mga lugar sa Pilipinas. Pagsapit ng October 3, 2015, nagsimula rin silang mag-broadcast sa high definition sa pamamagitan ng kanilang cable at satellite partners, isang patunay ng kanilang patuloy na inobasyon. Ngunit dumating ang isang araw na muling magbabago sa takbo ng kanilang kasaysayan. Noong May 5, 2020, tuluyang tumigil ang lahat ng terrestrial broadcast operations ng ABS-CBN matapos makatanggap ng cease and desist order mula sa National Telecommunications Commission. Ang lahat ng frequencies na dating ginagamit ng network ay kalaunan ay naitalaga sa iba't ibang istasyon, kabilang ang All-TV ng Advanced Media Broadcasting System na sa isang hindi inaasahang pagkakataon ay nagsimulang mag-simulcast ng ilang programa ng ABS-CBN makalipas ang 4 na taon. At dito nagwakas ang isang napakahabang yugto ng free-to-air broadcasting ng ABS-CBN, isang yugto na nagsimula sa isang simpleng pangarap noong 1953 at nagtapos sa isang katahimikan na patuloy pa ring pinagtatalunan hanggang ngayon. Matapos ang matinding pagbabago sa kasaysayan ng ABS-CBN noong 2020, nagsimula ang isang bagong yugto ng kanilang operasyon. Hindi na bilang tradisyonal na free-to-air television network, kundi bilang isang modernong content powerhouse na nakatuon sa digital na mundo. Mula sa taong 2020 hanggang sa kasalukuyan, muling inayos ng ABS-CBN ang kanilang istruktura. Sa halip na umasa lamang sa broadcast television, pinili nilang ituon ang kanilang lakas sa paggawa ng dekalidad na content, digital distribution, public relations, at maging sa creative design tulad ng paggawa ng idents at bumpers para sa mga network na may airtime leasing agreements. Kasabay nito, pinalawak din nila ang kanilang presensya sa pamamagitan ng global partnerships sa cable, satellite, at over-the-top o OTT platforms. Samantala, isang mahalagang hakbang sa kanilang pagbangon ang nangyari noong June 30, 2020 sa paglulunsad ng Kapamilya Channel, isang 24-hour pay television network na nagsilbing bagong tahanan ng kanilang mga programa. Ang channel na ito ang naging pangunahing daluyan ng ABS-CBN content matapos ang pagkawala ng kanilang free-to-air broadcast. Sa pagbubukas nito, ipinakilala rin ang Kapamilya Channel na may high-definition o HD feed na pumalit sa dating ABS-CBN HD na inilunsad pa noong October 3, 2015. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa iba't ibang cable at satellite providers tulad ng Streamtex Planet Cable, Converge ICT's Vision at Sky Cable, naabot pa rin ng ABS-CBN ang milyon-milyong tahanan sa buong bansa
sa kabila ng pagbabago ng kanilang broadcast structure. Hindi nagtagal, muling pinalawak ng kumpanya ang kanilang digital presence. Noong August 1, 2020, inilunsad nila ang Kapamilya Online Live, isang libreng live streaming service na matatagpuan sa YouTube at Facebook. Dito, naipapakita ang kanilang mga kasalukuyang programa, same-day broadcasts, at maging archived content mula sa kanilang mga lumang palabas. Ang platform na ito ay naging revolusyonaryo sa Philippine media landscape dahil ito ang kauna-unahang full-day digital entertainment service ng isang major television network na tuloy-tuloy na umere sa social media live streams. Bagamat may ilang limitasyon dahil sa copyright at content restrictions, nanatili itong mahalagang tulay ng ABS-CBN upang maipagpatuloy ang kanilang koneksyon sa mga manood. Sa ganitong paraan, muling isinilang ang ABS-CBN, hindi na lamang bilang isang tradisyonal na istasyon ng telebisyon, kundi bilang isang makabagong digital media company na patuloy na umaangkop sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya at panonood ng mga tao sa buong mundo. Sa patuloy na pag-angkop ng ABS-CBN sa makabagong panahon ng digital media, isa sa pinakamahalagang hakbang na kanilang isinagawa ay ang pagsasama ng kanilang mga streaming platforms noong 2021. Pinag-isa nila ang iWant at TFC Online upang mabuo ang mas pinahusay na serbisyo na tinawag na iWant TFC. Sa bagong anyo nito, pinagsama sa isang platform ang domestic at international content libraries ng ABS-CBN. Dito, maaring manood ang mga user ng live TV channels, video-on-demand content, at mga eksklusibong digital programs. Ang layunin nito ay gawing mas madali at mas accessible ang panonood ng ABS-CBN content saan mang panig ng mundo, isang digital bridge para sa mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. Sa mas modernong pag-upgrade ng platform, muling inilunsad ang iWant noong July 10, 2025, na may mas advanced na features kabilang ang suporta para sa 4K streaming. Ang layunin ng pagbabagong ito ay maghatid ng mas malinaw, mas mabilis, at mas pinahusay na viewing experience na tumutugma sa global standards ng streaming technology. Kasabay ng digital expansion, pinalawak din ng ABS-CBN ang kanilang presensya sa tradisyonal na telebisyon sa pamamagitan ng iba't ibang block time agreements sa mga local na network. Isa sa mga unang malaking partnership na ito ay ang pakikipagtulungan sa Zoe Broadcasting Network sa pamamagitan ng A2Z Channel 11. Dito muling napanood ng publiko ang ilan sa mga kilalang programa ng ABS-CBN sa free-to-air television sa kabila ng pagkawala ng kanilang sariling franchise. Sumunod dito ang kasunduan sa TV5 kung saan nagsimulang ipalabas ang piling ABS-CBN shows at kalaunan ay isinama pa ang kanilang primetime lineup. Isang hakbang na nagbukas muli ng pinto para sa mas malawak na audience reach. Sa isa pang mahalagang kasunduan, nakipag-deal din ang ABS-CBN sa Advanced Media Broadcasting System, kung saan nagsimulang ipalabas ang kanilang current at archived programs sa AllTV simula Abril 2024. Ngunit marahil ang isa sa pinakakapansin-pansing pagbabago sa industriya ay ang unti-unting paglitaw ng kolaborasyon sa pagitan ng ABS-CBN at GMA Network. Sa pamamagitan ng joint projects, shared productions, at maging on-air crossovers, nagkaroon ng hindi inaasahang pagbubukas ng pinto sa pagitan ng dalawang matagal ng magkaribal sa Philippine television landscape. Sa ganitong mga hakbang, ipinakita ng ABS-CBN na kahit matapos ang malalaking pagbabago sa kanilang operasyon, patuloy silang nananatiling isang makapangyarihang puwersa sa industriya. Hindi na lamang bilang isang traditional network, kundi bilang isang modernong media company na kayang makipagsabayan, makipag-ugnayan, at muling mag-imbento ng sarili sa gitna ng mabilis na pagbabago ng mundo ng entertainment. Noong May 29, 2025, eksaktong 8 ng gabi, muling nabuhay ang isang kilalang pangalan sa larangan ng radyo at telebisyon sa Pilipinas. Sa pamumuno ng Media Servicio Production Corporation, isang joint venture kasama ang Prime Media Holdings, opisyal na muling inilunsad ang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo brands. Sa pagbabalik na ito, muling nagkaroon ng 24 hours na news at public service broadcast sa AM radio at telebisyon,
Isang pagbabalik ng pamilyar na buses na matagal na ring inasam ng maraming tagapakinig at manonood. Sa parehong panahon, lalo pang pinalakas ng ABS-CBN ang kanilang digital presence. Sa pamagitan ng pakikipag-partner sa iba't ibang international streaming platforms tulad ng Netflix, Amazon Prime Video, Viu, Iki at WeTV Flix, mas lumawak pa ang abot ng kanilang content sa pandaigdigang audience. Mula lokal hanggang global, mas lalo pang naging accessible ang kanilang mga programa sa iba't ibang wika, kultura at bansa. Pagsapit ng March 16, 2026, muling nagkaroon ng makasaysayang pagbabago sa visual identity ng network. Ang lahat ng TV networks ng ABS-CBN, maliban sa A to Z, ay muling nagsimulang gumamit ng kanang 2013 logo bilang digital on-screen graphic. Ito ang nagmarka ng pagbabalik ng ABS-CBN logo sa screen pagkatapos ng halos 6 na taon ng pagkawala sa digital broadcast branding. Ang logo ng ABS-CBN ay hindi lamang simpleng disenyo. Ito ay binubuo ng 3 pangunahing elemento, ang patayong linya na nagmumula sa isang pahalang na pinagmulan, ang 3 bilog na nakakapalibot dito, at ang tekstong ABS-CBN na sama-samang bumubuo ng hugis na parang spinning top o trumpo sa Filipino. Sa simbolismo nito, maaring kumatawan ang disenyo sa isang broadcast antenna o transmitter, habang ang 3 bilog ay sumasagisag sa radio at television waves na ipinapadala sa madla. Ang mga kulay naman nito, pula, berde at asul, ay kumakatawan sa additive primary colors o RGB. Sa mas malalim na interpretasyon, sinasabi rin na ang logo ay sumisimbolo sa Pilipinas mismo, kung saan ang mga bilog at linya ay kumakatawan sa Luzon, Visayas, Mindanao at Metro Manila, habang ang pinagmulan ng linya ay tumutukoy sa punong tanggapan ng network bilang sentro ng kanilang pambansa at pandaigdigang broadcast. Mayroon ding horizontal version ang logo na kadalasang ginagamit upang makatipid sa espasyo. Sa disenyo nito, ang tekstong ABS-CBN ay hinahati sa 2 bahagi, ABS at CBN na walang gitling, at ang simbolo ay inilalagay sa pagitan ng 2 bahagi ng pangalan. Sa kasaysayan ng disenyo ng network, ang iconic na 3 rings at vertical line logo ay unang ipinakilala sa inaugurasyon ng ABS-CBN Broadcasting Center noong December 18, 1968. Sa pagbuo nito, iba't ibang personalidad ang nag-ambag. Si Januario Jun Gison Jr. ay nagdagdag ng black square element, si Ignacio Vitalis naman ang nagdisenyo ng 3 rings, at si Eugenio Lopez Jr. ang nagbigay ng ideya para sa vertical line. Samantala, si interior designer Willie Fernandez ang lumikha ng font na ABS-CBN Contemera, na naglinis at nag-ayos ng anyo ng Malayan ABS-CBN text, kung saan ang mga letrang ABS at CBN ay inilagay sa itaas at ibaba ng simbolo. Ang unang bersyon ng horizontal logo na gumamit ng ganitong disenyo ay inilunsad noong 1986. Mula September 4, 1986 hanggang sa huling araw ng terrestrial broadcast ng ABS-CBN noong May 5, 2020, pantay ang laki ng mga elemento ng horizontal logo, text at simbolo. Ngunit simula noong 1999, nagbago ang disenyo kung saan mas naging prominent ang ABS-CBN text kumpara sa dating pangalan nitong Alto Broadcasting System at Chronicle Broadcasting Network. Sa paglipas ng maraming taon, ang logo ng ABS-CBN ay hindi lamang naging marka ng isang kumpanya, kundi naging simbolo ng kasaysayan, pagbabago at patuloy na pag-iral ng isang media giant na patuloy na umaangkop sa bawat yugto ng panahon. Sa paglipas ng maraming dekada, ang ABS-CBN ay hindi lamang nakilala sa kanilang mga programa at broadcast, kundi pati na rin sa mga slogan na nagsilbing puso ng kanilang pagkakakilanlan, mga salita na sumasalamin sa kanilang misyon, ambisyon at relasyon sa mga Pilipino. Noong 1967 hanggang 1972 at muling noong 1986 hanggang 1988, ginamit ng network ang slogan na The Philippines' Largest Network. Sa panahong ito, binigyang diin ng ABS-CBN ang kanilang malawak na saklaw at dominasyon sa industriya ng telebisyon sa bansa. Sa katunayan, mula sa slogan na ito ay isinilang din ang kanilang trademark jingle, isang tunog na naging bahagi ng araw-araw na buhay ng mga manood at hanggang ngayon ay nananatiling ginagamit sa iba't ibang anyo ng kanilang branding. Pagsapit ng 1987 hanggang 1992,
Matapos ang muling pagbabalik ng operasyon noong 1986, ipinakilala naman ang slogan na The Star Network. Sa panahong ito, nakatuon ang ABS-CBN sa pagpapalakas ng kanilang entertainment division. Lumutang ang mga bituin ng pelikula at telebisyon at naging sentro ng atensyon ang kanilang mga programang puno ng kilig, drama at showbiz culture na yumakap sa milyon-milyong Pilipino. Ngunit sa mas malalim na pag-unlad ng kanilang identidad, noong 1989 hanggang sa kasalukuyan, ipinanganak ang isa sa pinaka-iconic nilang slogan, In the Service of the Filipino. Ito ay hindi lamang simpleng tagline, kundi isang pahayag ng misyon, ang pagbigay ng balita, serbisyong pampubliko, at kontribusyon sa pambansang pag-unlad. Sa bawat ulat, dokumentaryo, at programang pangserbisyo publiko, makikita ang diwa ng pangakong ito. Hindi nagtagal, lalo pang pinalawak ang misyon na ito. Noong 1992 hanggang sa kasalukuyan, idinagdag ang pinalawak na bersyon, In the Service of the Filipino Worldwide. Sa pamamagitan nito, kinilala ng ABS-CBN ang lumalaking komunidad ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Mula sa Middle East hanggang North America, hanggang Europa at Asia, naging tulay ang network upang may parating ang balita, kultura at tahanan sa mga OFW at overseas Filipinos. Sa kabuuan, ang mga slogan ng ABS-CBN ay hindi lamang mga linya sa marketing. Ito ay mga yugto ng kanilang kasaysayan, mula sa pagiging pinakamalaking network sa bansa, patungo sa pagiging tahanan ng mga bituin, hanggang sa pagiging isang institusyong naglilingkod sa Pilipino, saan mang panig ng mundo. At sa dulo ng mahabang kasaysayan, mula sa mga unang broadcast noong dekada 1950 hanggang sa pag-usbong, pagbagsak at muling pagbangon sa digital na panahon, isang katotohanan ang nananatiling matatag sa gitna ng lahat ng pagbabago. Ang ABS-CBN ay hindi lamang isang istasyon ng telebisyon. Isa itong malawak na ecosystem ng media, sining at kultura, isang imperyo ng kwento na humubog sa panonood, pakikinig at pagdamdam ng milyon-milyong Pilipino. Sa ilalim nito, isinilang ang mga sangay na naging kasing halaga rin ng mismong network. Ang Star Cinema, ang film arm na nagdala ng ilan sa pinakamalalaking pelikulang Pilipino, mula sa mga kwento ng pag-ibig hanggang sa mga dramatikong salaysay na tumatak sa kasaysayan ng pelikulang lokal. Ang Star Magic, ang naging tahanan ng mga bituin, kung saan libu-libong artista ang hinubog, pinanday at ginawang pangalan sa industriya ng showbiz. Ang Star Music, na nagbigay buhay sa mga kantang naging soundtrack ng henerasyon mula sa teleserye themes hanggang sa mga awiting umabot sa radio, streaming platforms at puso ng mga Pilipino. At hindi lamang dito nagtatapos. Mayroon ding mga unit para sa balita, produksyon, digital content at international distribution, mga sangay na sabay-sabay na bumubuo sa isang layunin, ang maghatid ng kwento ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Samantala sa kasalukuyang yugto ng kasaysayan ng ABS-CBN, hindi lamang ang pagbabago ng industriya ang kinakaharap nito, kundi pati na rin ang isang mas tahimik ngunit mas mabigat na laban sa loob mismo ng pamilya na matagal nang nagmamay-ari at nagpapatakbo ng kumpanya. Ang pamilyang Eugenio Lopez Sr. at ang kanilang mga tagapagmana. Ayon sa mga ulat at opisyal na pahayag mula sa iba't ibang panig ng pamilya, lumitaw ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng ilang pangunahing miyembro ng Lopez clan hinggil sa direksyon ng ABS-CBN, lalo na sa gitna ng patuloy na pagkalugi ng kumpanya matapos ang pagkawala ng kanilang franchise noong 2020. Sa isang panig, may mga nagsusulong ng pagpapatuloy at muling pagpapalakas ng operasyon. Sa kabilang panig naman, may mga nagmumungkahi ng mas radical na hakbang tulad ng restructuring at posibleng pagliit o pagbebenta ng ilang bahagi ng negosyo. Sa isang kamakailang pag-ulat, lumabas na may panukalang nagmumula sa isang bahagi ng pamilya na kinabibilangan ni Federico Piqui Lopez na pag-isipan pa ang mas agresibong cost-cutting o maging ang posibleng pag-shutdown ng kumpanya kung hindi na ito magiging sustainable. Ngunit tinutulan ito ng mas malaking bahagi ng board na pinamumunuan ng grupo ni Eugenio Gabi Lopez III na iginiit na dapat ipagpatuloy ang operasyon at protektahan ang libu-libong empleyado at mga stakeholder ng kumpanya.
Ayon sa kanilang panig, nananatiling mahalaga ang ABS-CBN bilang institusyon ng serbisyo publiko at ang tuluyang pagkalusaw nito ay magdudulot ng mas malaking epekto sa mga manggagawa at sa industriya ng media sa bansa. Samantala, ang kabilang panig ay naglalabas ng pag-aalala tungkol sa patuloy na pagkalugi at lumalaking gastusin ng operasyon na hindi na umaabot sa dating lakas ng kita noong panahon ng free-to-air broadcasting. Habang umiinit ang diskusyon sa loob ng boardroom, lumalabas din sa publiko ang tensyon sa pagitan ng iba't ibang sangay ng pamilya Lopez. Ayon sa mga ulat sa industriya, ang hindi pagkakaunawaan ay hindi lamang tungkol sa ABS-CBN bilang media company, kundi bahagi rin ng mas malawak na usapin sa pamamahala ng Lopez Group, kabilang ang mga power at infrastructure assets ng pamilya. Sa gitna ng kontrobersyang ito, naglabas ng pahayag ang ABS-CBN na nagsasabing ang issue ay isang internal family dispute at hindi dapat ituring na corporate instability lamang. Iginiit ng kumpanya na nananatili ang kanilang operasyon at patuloy silang tumatanggap ng suporta mula sa karamihan ng kanilang board members upang ipagpatuloy ang serbisyo sa publiko at mga empleyado. Sa kasaysayan ng pamilyang Lopez, kilala sila bilang isa sa pinakamaimpluwensyang business dynasties sa Pilipinas. May kontrol sa media, enerhiya at iba pang industriya. Ngunit tulad ng maraming malalaking pamilya sa negosyo, ang pagkakaiba ng pananaw sa pagitan ng mga tagapagmana ay unti-unting nagiging mas komplikado habang lumalaki ang stakes, lalo na kapag nakataya na ang isang institusyong may kasing bigat ng ABS-CBN. Sa kasalukuyan, ang tinatawag na family feud ay nananatiling sensitibong usapin. Hindi ito ganap na bukas sa publiko, ngunit ang mga pahayag, board decisions, at leak discussions ay patuloy na nagbibigay ng larawan ng isang masalimuot na laban, hindi lamang para sa kontrol ng kumpanya, kundi para sa kinabukasan ng isang media legacy na ilang dekada ng bahagi ng buhay ng milyon-milyong Pilipino. At sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang nananatiling nakabitin. Kapag ang mga nagmamay-ari ng isang institusyon ay hindi nagkakasundo, sino ang tunay na magdedesisyon sa kanyang kinabukasan? At sa dulo ng lahat ng kwento, mula sa pagkakakatag, pag-angat, pagbagsak at patuloy na pagbabago, isang katotohanan ang nananatiling hindi nagbabago. Ang ABS-CBN ay hindi lamang isang istasyon ng telebisyon, hindi rin ito basta kumpanya ng media. Ito ay naging saksi ng kasaysayan ng bansa sa panahon ng digmaan, sa pagbabalik ng demokrasya, sa pag-usbong ng digital age at sa bawat pagbabago ng kulturang Pilipino. Ngunit sa likod ng mga ilaw, kamera at broadcast signal, may mas tahimik na tanong na patuloy na bumabagabag. Kapag ang isang institusyong matagal ng bahagi ng buhay ng milyon-milyon ay patuloy na nagbabago, ito ba ay tanda ng pag-angkop sa bagong mundo? O unti-unting paalala na kahit ang pinakamalaking pangalan ay hindi rin ligtas sa katahimikan ng pagbabago? At habang ang mga boses sa likod ng mikropono ay patuloy na nagsasalita para sa iba, isang tanong ang nananatiling nakabitin sa ere. Kapag tuluyang nawala ang signal, may makakarinig pa ba?